Amen. Praise God. So, ngayong umaga po ito ulit, ano nga daw meron ngayon? Thanksgiving. Praise God. No? Sabi ko ho dito, yan, kung Thanksgiving ngayon, paano mo sasabihin sa Lord na thank you? Lord, thank you. Ha? Walang iba't ibang paraan. Okay? O bakit ka nagpapasalamat sa Lord? Meron ba? Ano po yan? Nalagpasan. Praise God. Ano yun, Sister Gertie? Sa napakaraming mga bagay po. Napakaraming bagay. Sino pa? Meron pa? Wala na? Sa mga bigla ng mga pagsulong pa sa napagtagumpayan. Napagtagumpayan. Sama pa rin po tayo. So, praise God. So, kung hindi ka nagtagumpay pala, walang Thanksgiving? Hindi na nakapapray. Sa favor ni Lord, Pastor. Sa favor ni Lord. So, sa lahat po ng inyong mga sinabi, ito po nagpapakita that God is good. And all the time. God is good. All the time. Yan, praise God. Alam natin yung katagan yan. Tama po ba yan? Na pamilyar po tayo kapag sinabi ng isang pastor, God is good. Dapat tayo sumisgaw ng all the time eh, no? Kahit hindi sinabi ng pastor na kapag sinabi ng God is good, sasabihin nyo all the time. Di ba? Kahit hindi sabihin ng pastor yan, pag sinabi ng pastor na God is good, automatic sinasabi natin all the time. Tama mo ba yan? Pag sinabi ng pastor all the time, sumasagot din tayo, God is good. Talagang ito, pamilyar po sa atin. Tama po ba yun? Alright? So, ibig sabihin, sa bawat mga tawag kita, fellowship, alright? Ito yung madalas na naririnig po natin. Tama po ba yun? No? So, ganun din sa every time na tayo po nagbibigay ng ating life testimony. Di ba? May mga ganyan din. Bago siya magsabi ng kanyang life testimony, sinasabi niya, God is good. Right? And then, yung mga members, sumasagot pa rin all the time. Tama po ba? So, praise God. So, sabi ko dito, yan. Ano nga po ba ang ibig sabihin na God is good all the time? Diba? I know na pamilyar tayo doon sa salita na yun eh. Okay? Pamilyar tayo sa sentence na yun. Na God is good all the time. Pero, what does it mean pag sinabing God is good all the time? Okay? So maybe siguro napaisip tayo, oo nga no, paano nga ba yung God is good all the time? Di ba? Kasi minsan may mga bagay na familiar tayo, pero hindi natin alam talaga kung ano yung ibig sabihin. Tama po ba yun? Di ba? Naalala ko tuloy yung aking lola. Okay? May mga pagkakataon. Sinasabi ko, bakit kailangan ng ganito pag nagluluto ka? Di ba? Sino dito may mga nagluluto na may mga secret recipe? Di ba? Kailangan mamasang-masahihin mo ganyan. Di ba? Tama po ba? Meron bang ganon? Opo, meron po. Meron po sa inyo, madam? Meron sa Stefan. Meron secret. Alright. Di ba? So sasabihin natin, bakit kailangan ganito eh? Sasabihin, naalala ko yung sabi ng lola ko, hindi ko alam. Pero ito rin kasi ginagawa ng nanay ko eh. Di ba? So pasa-pasa din eh. Tama po ba yun? So parang ganun din. Nagiging familiar tayo sa isang bagay, kaya lang minsan, hindi tayo talaga aware kung bakit ganun. Tama po ba yun? Di ba? So ganun din yun. Sabi ko dito, yan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng God is good all the time? Alright? Sa Bible, makikita natin sa Luke chapter 17, verses 11 to 19. Okay? So, basahin ko po. Yan. Luke 17:11 to 11 to 19. Alright. So, sabi ko ito, sige, basahin po natin. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Habang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketongin. Tumigil ang mga ito sa mga kalayuan at sumigaw, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Nang mapuna ng isa,
na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y isang Samaritano. Hindi ba't 10 ang pinagaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. No? Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Okay, so makikita natin dito sa ating passage ngayong umaga, di ba yung kwento nung 10 ketongin. Okay? So yung 10 ketongin daw, nasa lubong nila si Jesus, okay, sa malayong distansya, sumigaw sila. No? Sabi niya, Jesus, mabag kayo sa akin. Okay, sa amin. Alright? So sabi ng Panginoon sa verse 14, di ba? So sige, magpatingin kayo sa mga pari. At habang sila'y naglalakad daw, sila ay ano daw? Gumaling na at nalinis. So praise God. No, so sabi ko dito, yan. Kaya alam po, pagdating sa verse 15 and 16, makikita din natin that even silang 10 ay gumaling, isa lang ang bumalik. Tama po ba? Isa lang yung nagbigay ng pagpupuri sa Diyos. Isa lang yung nagbigay ng pasasalamat po sa Diyos. Sa 10, isa lang ang bumalik. Minsan nakakalungkot isipin, mga kapatid, okay, na minsan o madalas, kapareho po natin yung siyam na may keto. Tama po ba yun? Madalas o minsan, nakakalimutan din natin magpuri sa Diyos. Nakakalimutan natin magpasalamat sa Diyos sa kung anong ginawa niya sa ating bawat buhay. Amen po? No, sabi ko rito, yan, no, madaling sabihin that God is good all the time. Madaling sabihin that praise God, praise the Lord. Okay? Madaling sabihin that thank you, Lord. Lalo na kapag maganda po yung nangyayari sa ating buhay. Tama po ba yan? Pero paano po kung pangit? Paano kung ang isang bagay na nangyari sa iyo ay hindi ayon sa ating kalooban o hindi ayon sa nais nating mangyari? Masasabi pa rin natin ba na God is good all the time? Masasabi pa rin ba natin na praise God? Diba? Sa kabila ng mga pinagdaraanan natin, diba? Mga kabiguan, diba? Sino yung nagdadaan ng mga oppression, ng mga depression? Yung pakiramdam mo, nag-iisa ka. Diba? Masasabi mo ba ng hayagat, praise God? Amen? Hindi mo ba? No, sabi ko rito, yan, no, tulad po kanina. Ngayon, kanina bago tayo magsimula, merong may mga tanong. Sa icebreaker, okay? Doon sa number 3 question, ano yung number 3 question, natatandaan niyo pa po ba? Yan, no, kung ano ang ipinagpapasalamat mo sa Diyos. Amen? I do believe na walang nagpasalamat sa Diyos na sinabi niya, ako yung nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nung 2023 lahat kami nagkasakit. Tama mo ba? May sumagot po bang gano'n? Ako nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nung 2023 baon ako sa utang. Meron po bang sumagot ng gano'n? Ha? Tama? Nasabi ko dito, yan. May nagpasalamat po ba dito, no? Sa Panginoon kasi natanggalan siya ng trabaho noong 2023. Thank you, Lord. Wala na akong trabaho ngayon. Lord, thank you kasi tinanggal ako ng amo ko. Praise God. Meron ba ganun? Wala no? Kasi talagang ang tao, napakahirap talagang magbigay ng pagpupuri sa Diyos, lalo na kapag hindi naaayon sa kung anong nais natin ang nangyayari. Amen? Madalas nagpapasalamat tayo sa Panginoon kapag magaganda yung nangyayari sa ating buhay. Pero after that, wala na naman. Amen? So gaya nung Siyam na pinagaling ng Panginoon, okay? Hindi na sila nagbalik sa Lord eh. Kinalimutan na nila kung ano yung ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay. Amen? So sabi ko dito, yan.
Ngayong umaga po ito, nais na malaman ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin that this is what God is good all the times mean. No, sabi ko dito, kung hindi po natin kayang pasalamatan ang Panginoon sa kabila ng mga pagsubok at saring-saring hirap ng ating buhay, masasabi ko po, okay, that your God is not a good God at all times. Amen? Kapag hindi ho natin kaya pasalamatan ng Lord, salamat kasi wala na akong trabaho. Sabihin nun, yung Diyos mo, hindi mabuti sa lahat ng pagkakataon. Amen? Pag sinabi mo, God is good all the time, no matter what, ano man ang nangyayari sa ating buhay, dapat kinikilala natin na ang Diyos natin ay mabuti. Amen? Kahit ikaw ay nasa gitna ng pagsubok, dapat nakikilala mo ang Diyos mo ay mabuti. That is, God is good all the time means. Amen? Hindi mo pwede na God is good all the time kasi meron kang blessing. Hindi ho all the time yun. Sino ba dito all the time may blessing? Taas ang kamay. Hindi ba? Hindi naman lahat tayo all the time may blessing. So, pag sinabi mong God is good all the time, ibig sabihin, sa hirap, sa pagpapala, andun ng Diyos. Mabuti ang Diyos. Amen po ba doon? Okay? So, sabi ko dito, kung hindi po natin kayang pasalamatan ang Diyos sa kabila ng mga pinagdaraanan po nating malaking problema, masasabi ko pong isa po tayo doon po sa siyam na ketomin. Okay? Sabi ko dito na kung saan madalas nakikita lang natin ng Panginoon kapag meron tayong kagalingan. Amen? Kapag meron tayong answered prayer. Again, ulitin ko po, no? Pag ganun po yung ating mindset, hindi mo natin masasabi na God is good all the time talaga. Di ba kada meron kang prayer request na nasasagot ng Panginoon, doon ka lang magpupuri sa Diyos? Amen? Paano kapag yung sinasabi ko nga na ang prayer mo sana gumaling, pero hindi naman gumaling, namatay pa? Ipagsisigawan mo ba na God is good all the time? Amen? Di ba? Yung nanay mo nakaratay sa higaan, sasabi mo, praise God, mami, sakit ka, praise God. Meron bang ganun? Di ba? But again, gaya ng sinisigaw natin kanina, God is good all the time, and all the time, God is good. Ito yung dapat nakikita natin. Amen? Dapat nagiging aware tayo sa kung ano nga ba talaga ang tunay na kahulugan ng God is good all the time. Sabi ko dito, yan, God is good all the time. Nawa makita po natin that He is good even in the midst of trials. Okay? Pag sinabi natin God is good all the time, dapat makita natin na kahit nandun tayo sa pagsubok, kahit nandun tayo sa pinakamababa na sitwasyon ng ating buhay, nakikita natin ang Diyos. Nakikita natin yung kabutihan ng Diyos. Amen? Sabi ko rito, sometimes we may not see how good our God is, lalo na po sa gitna ng mga pagsubok ng ating buhay. But kung iibahin lang po natin yung paraan kung paano natin tinitignan yung bawat sitwasyon ng ating buhay, tuloy po, masabi ko rito, makikita natin that God is faithful. Amen? Sa gitna ng pagsubok na pinagdaraanan mo, huwag yun na tignan mo. Tignan mo si Lord, nasan siya ron. Kasi truly, God is faithful. Hindi ka niya bibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya. Amen? Di ba? So, imbis na, ako na naman naggaganito. Ibig sabihin, kaya ikaw ang dumaranas ng pagsubok kasi nakikita ng Diyos, ikaw yung pinakamabunga. Tama po ba? Tama? Di ba? Ang isang puno, hindi yan binabato kapag walang bunga. Ang isang puno, hindi inaakyat yan kapag walang bunga. Amen? Ang puno, the more na maraming bunga, binabato yun ang sinelas para lumaglag yung bunga. Tama mo ba yun? So, ganun din po. Nawa makita natin that truly God is good all the time, even in the midst of trials.
Sabi ko ho dito, ayan, dahil God is good all the time, kaya hanggang ngayon, buhay ka pa. Amen? Diba? God is good all the time. Kasi hanggang ngayon, buhay ka eh. Andiyan ka. Amen? Sabi ko rito, marami pong mga tao, lalo na sa ibang mga bansa, na hindi na inabot ng 2024. Diba? Si Ronaldo Valdez, humabol pa, diba, kay Mike Enriquez noong 2023. Namatay sila eh. Pero ikaw hanggang ngayon nandito ka. Tunay, you have the reason this morning para ikaw ay magpasalamat sa Diyos. Dahil God is good. Praise God. Amen? So sabi ko dito, yan. Sabi ko dito, truly God is good all the time. Dahil sa gitna ng ating pinagdaraanan, ano yung assurance po natin that God will help us. Ano yung assurance natin that He will bless us according to His riches and in His glory. Yan po yung sinabi sa Book of Philippians. Di ba? Buhat sa kayamanang hindi nauubos ng Diyos, pasasaganain ka niya. Amen? Di ho ba? Even in the midst of trials, even sa gitna ng kahirapan, makita natin that God is good all the time. Pangalawa, sabi ko rito, nawa makita natin that God is good all the time, hindi lang sa gitna ng mga kahirapan, but God is good all the time kasi He is good even we are not. Amen? Tama mo ba? Ang Diyos natin ay mabuti kahit tayo salbahe. Sabi mo sa akami mo, salbahe! Galit na tayo, salbahe ka. Amen? Tama po ba? God is good all the time. Kasi kahit tayo po ay madalas nagkukulang sa Diyos, kahit tayo madalas nakakalimot sa Diyos, nananatili siyang mabuti. God is good all the time. Amen? Sabi ko dito, kung iisa-isahin po natin, hindi lang ang mga pagpapalang ating natatanggap, but ang mga nagawa nating kasalanan sa Diyos at sa ating kapwa, mas lalong mahayag po sa atin kung gaano kabuti ang Diyos. Amen? Di ba? How many times you talk about your brethren? Ilang beses nga ba na chinismis mo si kapatid? Ilang beses nga ba na pinagsabihan mo or pinagsalitaan mo ng patalikod yung pamilya, ang yung kaibigan? Ilang beses? Ilang beses kang nagsalita ng hindi maganda sa iyong kapitbahay? Ilan pong meron tayo sa isang taon, ilang araw? Meron? 300? Yan. Okay na po, 365 lang. Di ba? 365 days. Sa 365 days na yon, ilang beses ka nagkasala sa Diyos? Masasabi mo ba na 365 lang din? 7 times 7. Di ba? But still, God is good all the time. Amen? Sabi ko dito, yan no, sa dami ng ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos, patuloy niya tayong pinapatawad. Dahil mabuti ang Diyos, tinanggap niya tayo at niyayakap mula sa ating karumihan. Dahil mabuti ang Diyos, hindi siya dumarating. Amen? Yung pangako niya, nasusunduin ka niya. Kapag naihanda na niya yung kwarto mo doon sa langit, hindi pa rin siya pumupunta rito. Bakit? Kasi God is good all the time eh. Hinihintay ka pa rin niya na magsisi, baka hindi ka pa nakakapagsisi ng gusto sa Lord. Amen? Diba sabi niyo sa 2 Peter chapter 3 verse 9, sabi niya rito, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat ng mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Praise God. Diba? Ganito kabuti ang Diyos. Ulitin ko po, no, God is good all the time because He is good even we are not. Amen? Di ba sino dito sumbungin?
Ha? Sino dito may taglay? Yung mabait ka ngayon, yung may expiration yung kabaitan mo. Ha? Yung mabait ka ngayon, at tapos maya-maya mag-i-expired na, mag-iiba na yung timpla mo ngayon. Tama? Meron ba ganyan dito? Ha? O sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang tataklayan. Ha? Huwag ka nang magkaroon ng taglay. Ang sabi, mag-agiman ka na lang. Amen? Di ba? Pero ang Panginoon, kahit gaano kalaki yung sumpong mo, gaano kalaki yung taglay natin, nananatili siyang mabuti sa atin. Amen? Ay, kung lagi nilang nagkakasala yun, kung ang bigyan ng pagkano yan, pangpakay mabuti sa lahat ng pagkakataon. Amen? Sabi ko dito, again, this is what God is good all the time means. His goodness is always present in blessed times and even more in trials. Amen? Mas lalong naahayag ang kabutihan ng Diyos kapag tayo nagdaranas ng pagsubok, kapatid. Kaya imbis na bilangin mo yung pagpapala sa iyong buhay, bilangin mo yung mga pinagdaanan mong pagsubok. Kasi doon sa pinagdaanan mong pagsubok, mas nahayag yung kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Kasi yung pagiging pinagpalang buhay, given na po yan. Amen? Minamahal ka ng Diyos kaya hindi ka pwedeng walang magkaroon ng pinagpalang buhay. Pero dahil pinahintulutan ng Panginoon na ikaw ay magdanas ng hirap, makikita natin mas lalo, doble. Gaano kabuti ang Diyos sa ating buhay. Amen? Sabi ko dito dahil ang kabutihan ng Diyos ay hindi lang limited at lalong hindi po ito conditional. Amen? Hindi ko pwede na, oy, salbahe ka, hindi na ako mabuti sa'yo. Hindi ko ganon. Kasi nga, God is good all the time. He is good even we are not good. Amen? Sabi ko rito last Sunday, nabanggit ko po na anuman po ang darating na hamon sa ating buhay. Sabi ko nung last Sunday, do not forget who our God is. Ano ba pinagdaraanan natin? Huwag nating kalimutan kung sino ang Diyos sa ating buhay. Siya po ay matapat. Yung kanyang provision laging nandyan. Sabi ko dito, that you are beloved children of God. If you are children of God, then truly you have a blessed life. Given na po talaga yon. Pero every time na tayo pinagdaranas ng pagsubok, ito po hindi given. Pero pinahihintulutan ng Diyos para mas lalo pang mahayag sa atin kung gaano nga siya kabuti sa ating buhay. Amen? Di ba? Kaya ka nagugutom kasi mabuti ang Diyos eh. Gusto niya pumayat ka. Ayaw niyang ma-stroke ka. Di ba? Tama mo yan? Kaya sumasakit yung ngipin mo kasi ayaw niya na puro karne kinakain mo. Kumain ka rin ng Quaker Oats. Amen? Tama mo ba yun? Kasi ang Diyos ay mabuti. Sabi ko dito, ngayong umaga po ito, let us give our highest praise and thanksgiving to the Lord, for He deserves everything. Ngayong umaga po ito, naparito po tayo para magbigay ng pagpupuri at pasasalamat sa Diyos sa lahat ng kanyang mga ginawa. Nawa kanina sa ating mga icebreaker question na ipahayag natin ng gusto kung gaano nga ba kabuti ang Diyos. Dahil yung tatlong tanong na yon, di ba, ano yung mga bagay na hindi mo makakalimutan na nangyari noong 2023? Di ba? Hindi ko man kayo naikot isa-isa, pero parang pakiramdam ko, merong mga napaluha o meron talagang na-touch doon sa mga tanong na yon. Okay? Pero alam nyo, mas matatouch ang Lord kapag nasa ating puso, kung paano talaga nag-uumapaw yung ating pagpupuri sa Kanya, kung gaano talaga nagpapasalamat yung ating puso, kasi nakita natin kung gaano siya naging mabuti sa buong 2023. At hindi lang ito 2023, mga kapatid. Kasi nga, God is good all the time. Habang ikaw ay nabubuhay, mananatili siyang mabuti. Amen. Sabi ko dito, let us worship Him
for He is good all the time. Nawa ho, hindi ho tayo matulad dun sa siyam na kitongin na nakalibot sa Diyos. Nawa ho, isa tayo dun sa Samaritano. Tulad ng Samaritano, alam nyo, di ba paulit-ulit sinasabi ko sa church? Anong ibig sabihin ng Samaritano? Ano nga po ba ibig sabihin ng Samaritano? Sino daw itong mga Samaritano? Meron bang magsasabi, magsasagot? Pag sinabing Samaritano, sila daw po yung ano? Ano po? Wala sumasagot. Ha? Nakalimutan nyo na agad. Sila po yung mga kaaway ng mga Hudyo. Okay? Ang mga Samaritano, okay? Sila yung mahilig nag-iisa lang. Okay? Hindi sila nakikihalubilo sa mga Hudyo. Meron silang sariling mga paniwala eh. Amen? So ano ibig ko sabihin? Sabihin, patuloy na ini-illustrate ng Panginoon, patuloy na ginagamit ng Panginoon yung mga Samaritano. Di ba, naalala ninyo yung merong Good Samaritan? Di ba? Yung doon sa John chapter 4, yung babaeng Samaritana. Okay? Ibig sabihin, pag Samaritano ka kasi, okay, wala silang pagkakilala sa Diyos. Malayo sila sa Diyos. Amen? Ganun din po tayo. Tayo po ay naging makasalanan. Alright? Lahat po tayo nagkakasala. Gaya ng Samaritano. Pero, sa kabila ng kanya pagiging makasalanan, siya pa mismo ang nagbalik at nagbigay ng pagpupuri sa Diyos. Nawa, ito rin yung makita natin. Dahil tunay, God is good, kahit tayo ay hindi. Amen? Ngayong umaga po ito, tayo po lahat ay magsitayo.